Kaya nga ho kayo nandirito because we want to consult you para magkaroon tayo ng polisiya, isang regulatory framework. Ngayon, dahil hindi sila nagpunta rito at nandun sila sa labas, tinitira kami sa kanilang social media, sa mga vlogs nila, that only tells us something. Di ba? Bakit takot kayo rito na magbigay ng inyong idea para magkaroon tayo na kasi ayaw nyo magpa-regulate? Huwag ho kayo magpapabudol dyan sa mga budolerong yan. Marami yung nambubudol na vlogs. Huwag kayong follow ng follow sa kanila dahil pinagkakakitaan ho kayo niyan. Kawawa ho kayo. Yung pong nagbibigay ng mga stars, yung mga vloggers na nangihingi ng stars, huwag ho kayong magbibigay ng mga stars dyan. Meron dyan, yung isang laos na dating TV anchor, laos na yun eh. O, ngayon, naghanap ng pagkakitaan siguro. Di ba? And hoping and expecting that he will garner X amount of engagement so that he can monetize. Perhaps, no? Yun ang tingin ko. Hindi pa yata na kontento sa bayad ng mga narco vloggers at saka mga pogo operators eh. But there must be a way for this kinds of behavior to be checked. And the only way we can do that in the social media is when we come up with a regulatory policy. That's why I'm also proposing that the social media platforms, dapat kumuha sila ng prangkisa sa Kongreso. In the last manifestation of our colleague Congressman Adjong, that we want to specify na we're not running after the vloggers kasi that's a new industry eh, di ba? And it's a tool also to inform the public, no, of important information, especially in relation to, say, politika, economics. We're only going to run after the purveyors of fake news. Yung fake news, no, especially those that issue statements that are libelous, slanderous. Alam naman po natin yan. I'm glad that we have vloggers here. Now, if I may ask our vloggers who are present here today, which I asked the same question earlier kay Ms. Malutiki, tinanong ko siya kanina, kung kinakailangan ba tayo ay magkaroon ng isang regulatory policy or framework dito sa paggamit ng social media platform. At ang sagot niya, if I'm not mistaken, ang sagot po ni Malu Tikia kanina ay dapat. In fact, we can use the best practices abroad, ika nga, di ba? Yun ang ano. And we will definitely use that as our basis in crafting legislation as a product of this committee hearing. Now, we have three other vloggers present today. I remember si Mr. Mark, no? Mr. Mark, I will ask you the same question. Ikaw ba ay naniniwala na dapat ang social media sa Pilipinas o yung vlogging o vloggers dapat magkaroon ng code of conduct or regulatory policy sa paggamit ng social media platforms? Sa akin po kailangan balansehin yung right to free speech and yung possible na pag-abuse nito kung saan nakakasobrang sakit ka na ng tao, libelous na, o hindi kaya tinatraidor mo na yung bansa. With that being said, sa akin po, ang tingin ko, kailangan hiwa-hiwalay po separate na usapan para sa AI, kasi po ibang problema po yung sa AI, dun pa lang, ang dami na tayong magiging problema in the future. Tapos ibang usapan kapag yung vlogger naman ay being used by a foreign, as a foreign agent or a foreign country. So, pwede pong ihiwa-hiwalay po na ganun para at least we could solve yung pong mga malalaking problema na yon. But generally, that is a policy or a regulatory policy na dapat meron tayo. Yes po. Sa ngayon ba, wala tayo niyan? Wala po. And then is a necessity. Yes po. For AI, tapos pagdating po sa mga foreign agents, wala po. Sige, okay. Thank you, Mr. Mark. Kasi yun din ang sagot ni Ms. Malu kanina. Now, I'd like to ask Attorney Ricky. No? Attorney Ricky, do you also believe that there must be a regulatory policy in the use of the social media platforms in the country? Yes po, Mr. Chair, Honorable Congressman Ace Barbers. Kailangan, pero po ako hindi na dapat under amendment siya sa Cybercrime Prevention Act.
Kasi kapag doon kasi sa Cybercrime Prevention Act, yung sinabi ko kanina na landmark case ng Dicini versus Secretary of Justice, kinonfront na ng Supreme Court yung issue na yan at ang desisyon ng Supreme Court, hindi talaga talagang mababiolate ang freedom of expression kapag renegulate. Kaya ang maganda siguro, hindi na siya as freedom of expression. Dapat separate law talaga regarding proliferation of troll farms. Okay. Mas doon yung hindi na siya kasi ang troll farms hindi naman freedom of expression yan eh. So yun yung crime, yung pag-maintain ng troll farms na nagpo-proliferate ng fake news. To Kasi lamanize it, attorney, yung troll farms, parang isang sindikato. Yes po, Mr. Chair. Diba? Na ito ay mga bayaran na ang layunin ay manirang puri o hindi kaya ay what do you call that? Yung to discredit, no? To discredit maybe a person, an organization, or public figures. Tama? Yes po, Mr. Chair. Saka, i-relate na din na yan ay conspiracy, parang sindikato na yan, maraming involved dyan. So, hindi siya freedom of expression. Hindi siya freedom of expression case or law. Tungkol talaga siya sa... Kasi kung dito, yung kasing Dicini, talagang freedom of expression case yung niresolve doon. So, pagka freedom of expression, by jurisprudence ng Supreme Court ngayon, ano pa siya malaki pa yung bias niya towards yung freedom of expression. Pero kung separate na law talaga, hindi lang amendment ng Cybercrime Prevention Act. Talagang yung parang sindikato na yung mga troll farms na yan, fake news. Okay. Sige po. The gentleman beside you is also a vlogger, no? I'm sorry I didn't get your name. Ross Del Rosario po. Ross, no? Sir Ross, ikaw, ganun din ang iyong paniwala, no? Yes, sir. I agree po. Meron dapat regulation. Pero dapat crowdsource nga po. Dapat within the community ng mga vloggers. Within the community. Opo. So, sa punto naman ng itong ano ba to, yung pagkalat, no, yung as a post is made, no, by someone, and then this post is libelous, kunyari, or slanderous, tapos shinare ng mga kasama niya sa sinasabi ni Attorney Ricky na membro ng sindikato, yung troll farm, no? So, sila ba'y dapat managot? Parang hindi po kasi parang na-misinformed lang sila. Okay. So, naging influential yung nag-post. So, akala nila totoo. So, they reshared it. So, parang hindi po siya directly, parang na-misinform nga po sila dahil akala nila totoo. Dahil probably popular siya o celebrity or influential din. So, naapektuhan lang po sila. Parang naging very influential yung nag-share. Ay, nag-post. Okay. So, parang hindi po sila directly dapat parusahan. I'd like to ask also our resource persons, yung ating mga vloggers. You're familiar with the video na pinapakalat, no? Yung fake video where apparently our president is using drugs, no? So, ikaw, Miss Malutikya, what do you what can you say about that video? Sir, I did not share the video. No, but I'm just asking your opinion. Ano ba? Is that kasi marami nang nagsasabi na these are manipulated, these are AI generated, these are deepfakes. And you agree with those findings, correct? I held judgment for the simple reason that I haven't seen any documentation on the claim. So you haven't seen the video? I've seen the video, And but I chose not to share it for the simple reason that I haven't seen any authentication. so you have reservations? Yes. And I'm glad that you don't share something that you do not verify or validate. Sana ganyan po lahat ng vloggers, di ba? Kasi it seems that it's not the norm, no, of the vloggers. If they see a post and then somebody else will tell them to share this post, they will start sharing it. I agree, sir, but you also need to contextualize that there are bloggers who are there to earn, so not necessarily having the experience. I have been in politics for, as I said, 30 years, so I know. Yeah, I've known you since the early 90s. Diba? So I know which one is hala and which one is shareable. So Yeah, well, that's why I said I'm glad that you're that kind of a social media user, no? sir, it's very hard because when you see everyone sharing,
and then your followers are asking, why are you not sharing it? So there are times I've learned, since I've been bashed so many times, I've learned not to react. Early on, at the start of Facebook, I was reacting left and right. Well, I'm happy to hear that because isa kang matalinong vlogger. Hindi kagaya ng ibang mga vlogger na walang ginawa yun kundi mag-share, magmura, manira, at kung ano-ano pang iniimbento, di ba? Yes, Mr. Mark, what can you say about that video naman? Gusto ko lang din pong idagdag marami po tayong kababayan at kahit yung mga vloggers, hindi naman po sila tanga na hindi nila ma-distinguish ano yung fake news sa hindi. Ang problema po, kahit na merong pagdududa sa kanila kung totoo o hindi, if the video serves their narrative, if the post serves nung naratibo nila, if it supports the candidate na gusto nila, they will still share it. Nasa ganun na po tayong stage Kahit, But are you telling us that itong mga ganitong klaseng vloggers do not know the limitations of the freedom of expression or freedom of speech? the thing is, kasi po, there are gray areas Merong mga videos na pwedeng 70% true, 30% not true. So kahit maliit lang yung porsyento na chance na magkatotoo, sineshare pa rin. Tapos pwedeng patanong, totoo kaya ito? Share, ganun. So meron pong mga ways to circumvent just to push their narrative dahil ang gusto nila is masira si Pangulo. So they share a post even if they have not validated it or verified it, Yes. as long as it suits their narrative. Oo, kaya inutos sa kanila, ginagawa nila. Opo. No? At kahit po yung mga ordinaryong Pilipino, ganun din. Okay, sige po. Salamat. Kay Attorney Ricky naman po at doon sa kay Mr. Ross, ganun din po ang inyong paniwala. Ano ang masasabi nyo? Totoo po kasi it's all about alliances po kasi. So kapag, halimbawa, in favor sa kanila yon dahil bet nila yung particular product or particular person, share nila yung mga news na negative about them. For example, when I was starting as a blogger, may mga kumukontak po sa akin na mga brands na they want to share negative information or news about their competition. So, ang nangyayari po kasi, i-reward po yung mag-share ng ganito. So, nangyayari, talagang they will have to accept it dahil rewarding, nagbe-benefit sa kanila. So, siguro ang kailangan natin gawin is magkaroon po ng parang yung ang gawin po ng government natin is magkaroon po ng parang workshop or guidance or effort na magkaroon ng awareness. Yung nga po ginagawa namin, meron kaming grupo na tinatawag namin Umaluhokan. So, every year, nagkukonduct po kami ng parang ganyan, workshop, para tinuturuan po namin, ini-encourage po namin yung aming mga members, yung mga aspiring, mga vloggers, para maging responsible sa kanilang mga pinopost. At din-discourage po namin yung mga nagmumura, yung mga naghuhubad, mga nagpapakita ng mga almost scantily clad na mga outfits. So, in-encourage namin sila na mas maging responsible sa kanilang mga posts. Kaya ano po, Kasi, alam mo, minsan may makikita tayong post, no? Pagka sa TV, dadaan yan sa isang masusing editing, no? Ganun din naman sa dyaryo, no? Pero sa social media kasi walang nag-e-edit Kahit nga mismo yung, halimbawa, yung mga nakikita yung billboard sa EDSA. Di ba? Yan, they are bound by certain rules, di ba? Ano yung ilalagay mo doon. Pero yung mga fake news peddlers, pwede ba sila maglagay ng billboard sa EDSA, yung kanilang pinost na fake? Hindi. Kasi they know that they will be censored by the regulatory body regulating yung mga paggamit ng mga billboards. Kaya talagang kinakailangan talagang magkaroon tayo ng isang polisiya. Yung nananawagan ngayon dito sa social media na sinasabi na hanggang ngayon, wala nga, nagpe-press con nga yata sila at sinasabing, freedom of speech. May abogada dyan sinasabi, freedom of speech. Kinakartel daw, sinusuppress daw namin. Yung attorney Trixie vlogger din yon, di ba? She should know better, abogada siya meron pa isa, si attorney Harry Roque. No, meron daw suppression of information highway. I don't know kung saan galing yon, pero my point being is that we're not suppressing anything here. Kaya nga ho kayo nandito because we want to consult you para magkaroon tayo ng polisiya. Isang regulatory framework. Ngayon, dahil hindi sila nagpunta rito
at nandun sila sa labas, tinitira kami sa kanilang social media, sa mga vlogs nila, that only tells us something. Di ba? Bakit takot kayo rito na magbigay ng inyong idea para magkaroon tayo kasi ayaw nyo magpa-regulate? So that you can continue with what you're doing even though that you know na ito ay illegal. You're crossing the border of being libelous and not. Diba? So, bakit ganun? Diba? Ngayon, they create an impression among their followers na kami ay nangingitil ng kanilang karapatan. Wala ho kaming ginagawang ganun dito. Huwag ho kayo magpapabudol dyan sa mga budolerong yan. Marami yung nambubudol na vlogs. Huwag kayong follow ng follow sa kanila dahil pinagkakakitaan ho kayo niyan. Kawawa ho kayo. Yung pong nagbibigay ng mga stars, yung mga vloggers na nangihingi ng stars, huwag ho kayong magbibigay ng mga stars dyan. Dahil ginagawa ho nila yan, kunyari in the guise of you supporting their contents so that they can produce more contents, pero kumikita po yung mga yan, binubudol lang ho kayo niyan. Huwag ho kayong magpapaloko dahil yung pera nyo ginagamit po nila. So, again, Mr. Chairman, I want to know also, where does NTC come into play here? Nasaan ho ang NTC dito sa buong kwento ng fake news, ng social media, ng vlogging? Saan ho tayo dito, NTC? Good evening, Mr. Chair. On the part of NTC, we rely on the opinion of the Office of the Solicitor General, acting as our statutory counsel, where the Solicitor General concluded that while the power to issue order to restrict, block access, or delete libelous online posts remain with the courts, Remain with the courts, yeah. it should be supported by a judicial warrant. And therefore, NTC cannot take down these. Okay. videos. But are you monitoring all this? Assuming somebody asks for materials or maybe perhaps evidence from your end, can you provide that? When a complaint is filed, we refer to the telcos for the preservation of content, and we also refer it to law enforcement agencies. Kasi ako, I was being accused of being a drug lord daw eh. But when you look at the whole story, ang kwento, yung sasakyan na nahuli somewhere in Leyte ay dumaan lang sa Surigao. Dahil ako'y taga Surigao, ako na raw yung drug lord. And they create the story. Ang narrative nila is that the vehicle that was used to transport these drugs is owned by me and driven by my brother. So they painted a picture of me and my brother being involved in drugs. Yan, nakakatawa yun eh. Dahil sa amin, wala naman naniniwala eh. Di ba? Merong iilan siguro na naniniwala. But my point being is that because this post was made by someone, perhaps our political opponent, yun lang naman kasi ang pwede niyang gawin para manalo eh. So, kumalat, no? At ifinare naman ito ng mga kung sino-sinong vlogger. No? Ngayon, when ABS-CBN issued a fact-check report, and Rappler issued the same fact-check report saying it's false, it's not true, meron pa rin mga tatanga-tangang mga vlogger na patuloy pa rin nilalabas, pinupost ito. Meron dyan, yung isang laos na dating TV anchor, laos na yun eh. Ngayon, naghanap ng pagkakitaan siguro. Di ba? And hoping and expecting that he will garner X amount of engagement so that he can monetize. Perhaps, no? Yun ang tingin ko. Hindi pa yata na kontento sa bayad ng mga narco vloggers at saka mga pogo operators eh. My point, again, is that because this happened, my personal experience, sa akin, wala, kaya sabi ko nga, wala naman naniniwala, no, doon sa aking mga pinagsisilbihan, sa aking mga constituents, eh.
In spite of the fact that there were already reports saying that these are false statements, false news, or fake news, they kept on spreading and spreading and spreading. Diba? Sabi nga kanina, di ba, we cannot be onion skin. Yun lang. But there must be a way for this kinds of behavior to be checked. And the only way we can do that in the social media is when we come up with a regulatory policy. That's why I'm also proposing that the social media platforms, dapat kumuha sila ng prangkisa sa Kongreso. That's Dapat correct, Your kumuha sila ng prangkisa so that they will toe the line and they will be disciplined. Kasi ngayon, pinapabayaan lang nila eh. Di ba? Yes, Your Honor, and we can regulate in that. And because may prangkisa sila, NTC now can regulate. That's correct, Your Honor. Do you agree that we should demand or compel them to seek franchise from Congress, Attorney? We agree, Your Honor. And let me ask, so you see, we have so yun lang ang punto natin doon. Mr. Chairman, nakakalungkot isipin kasi nung tiningnan ko kung ilan na yung nakakita, ang dami na daang libo na yung nakakita nung post Oh. Ngayon, yung comments, nakakatawa lang yung comments. When they post it, no, there's this vlogger na siguro wala rin pagkakitaan ito, banat lang ito ng banat, pasiga-siga rin ito, siguro, naghahanap din ng engagement. Di ba? Naghahanap din ng engagement. Hindi pa rin nakontento sa bayad sa kanya. Now, he kept on spreading and spreading this fake news. So the only recourse in running after these kinds of people who abuse the social media is for us to pass a law. Kasi kung hindi, patuloy ang ganyan. Ang nakakalungkot, especially for a public official who is running for an office, a public office. Kunyari, kagaya kanina kay Senator Marcoleta, pag nasiraan siya na nasiraan, it may affect his winnability. Because may naniwala Kapag mayroong naniwala, no? So, ngayon, dun sa mga vloggers na imbis na pumunta dito, magpahayag ng kanilang mga punto de vista, ika nga, o makadagdag man lang, makaambag man lang kayo sa paggawa ng batas dito, patungkol dyan sa inyong industriyang social media, hindi nyo ginawa, bagkus kayo ay nagpunta sa Supreme Court para magreklamo sa TRICOM. Yun, and they do this with bravado, ika nga. Sobra, di ba? Sobra yung yabang nito mga to. Mayabang nga sa post But when you ask them to come here and, share your ideas here, they don't want. So, I'm glad that NTC has agreed with the position of this representation. Ngayon, doon naman po sa atin sa law enforcement, NBI and sa PNP. No? Naintindihan mo namin yung dilemma ninyo Di ba? Yung dilemma that one, you cannot even subpoena a probable suspect at the moment. But following the doctrine of in flagrante delicto as espoused by Congresswoman Jinky Luistro, palagay ko meron na kayong legal na basihan. So maybe you can explore that. That's a good issue that you can study so that your job will become easy. Marami may naninira, hindi na lang, wala na ngang respeto di ba? They call names. They call us names. Tapos ang mabigat, yung nananawagan ng kaguluhan sa bayan. Di ba? Kayo, bilang law enforcers, naiintindihan nyo na ito ay isang malaking, yung nananawagan ng kudita ngayon, hindi na ngayon makita
Oh, di ba? Nung una, nung hindi siya pinapansin, ang tapang-tapang niya. Ngayon, when the authorities wanted to implement what the law says, nagtatago na ito. So, Mr. Chair, gusto ko pa sanang abaan, but I promise to you, 1 minute and 30 seconds lang. Actually, ano na yan, 15 minutes ka na. So, brother. and I'm Okay.